Hello mga ka-antrop, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So ayan, wala tayong vlog last night kahapon dahil medyo busy po talaga ako. Ayan, medyo hapon na, padilim na, pasado alas 6 na, pero hindi pa close yung aming roll up at yung gate may natira pa. Pero yung kabilang gate ng shop ay sarado na. So let's start! Ayan, so bago po pala sa mga baguhan pa lang sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, kung magugustuhan nyo po ang mga pinag-uusapan po natin dito, maliit na negosyo sa pagsisimula ng motor parts business and accessories, motor shop business, ayan, pasuyo na lang pa-subscribe at pakiclick na rin po ng notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na videos at usually ay araw-araw po tayo may ina-upload. At para po sa mga baguhan pa lang din at hindi pa nakapag-subscribe sa aking bagong YouTube channel, pasuyo naman please ang Ann Bailey Vlogs at ang ating Facebook page po ay ang Ka-Antrip Vlogs. Ayan, so napakaganda ng pag-uusapan natin ngayong hapon kasi meron tayong ka-antrip na nagtanong. Shout out to Ma'am Caroline Policar 8561. Ayan ang sabi niya, Madam, baguhan po kami Madam sa business na to. Ang mga tools po ng mekaniko ay kanya lahat. Dapat po ba kaming manghingi ng porsyento sa kanya? Ang ambag lang po siya, nag-aambag lang po siya sa bayad sa kuryente kada buwan. Ayos lang po ba yun? Ayan ma'am, kung tinatanong mo po na ayos lang po ba yun, actually ma'am, pagbaguhan pa lang at kakastart mo pa lang, mapipil mo na ayos lang po yun. Ito po yung honest honest na mai-input ko po doon sa iniisip nyo at problema at hinihingi nyo ng opinion ko po. Pagbaguhan ka po, kapag kakastart mo pa lang, ayos pa lang po yun. Pero, darating po yung time, lalo na po kung wala po kayong magandang usapan ng mekaniko mo. Halimbawa, wala kang time frame na binigay kung hanggang kailan ba. Kasi baguhan ka lang po, di ba? Dapat may binigay ka po, para po sa akin, may binigay kang time frame po na kung hanggang kailan ka hindi manghihingi ng porsyento sa labor niya dahil nagsisimula pa lang kayo. Dahil understandable naman na kapag baguhan pa lang, pagbago pa lang yung shop, medyo mahina pa ang kita. Pero mas maganda kung may time frame ka po na binigay. Example ko lang po sa akin. Dun sa main branch namin at dito sa branch na ito. Nung nagkaroon po ako ng mekaniko dito, nung kakastart pa lang, nag-usap kami, nabibigyan kita ng 6 months na hindi ako manghihingi ng porsyento doon sa kinikita mo. Kasi given nyo na baka medyo mahina pa, konti pa lang ang customer, nasa adjusting period pa tayo. Pero hindi kami dumating doon sa ganun katagal kasi medyo dumami na yung customers namin. So, pero sinunod ko pa rin yung pinag-usapan na namin na 6 months. Kasi ma'am, pagbaguhan, okay pa lang po yun. Magkakaroon po kasi kayo ng maliit na problema na later on pwedeng maging malaking problema. Maraming nagsishare nito sa atin. Yung mga ka-antrip po ba natin, halimbawa, ganun yung sitwasyon ng mekaniko. Iisipin po kasi na lang nila, yung trabaho nila, yung gawa nila, na kumita lang sila. Kasi hodang dito sa shop ninyo bibilhin yung pyesa, kasi hodang bibili sa inyo ng pyesa, wala na silang pakialam kahit galing sa labas lahat ng mga gawa nila, tinatrabaho nila. Halimbawa, galing sa ibang shop, galing sa Shopee, Lazada, ganon. Dadalhin dyan sa shop nyo, ipapagawa, wala kayong kita doon. Kahit pa sabing nag-aambag ka sa kuryente, nag-aambag siya para doon. Pag una pa lang po, medyo mapapaanuhan mo yan siya, mapagpapasensyan, parang medyo mapapalampas mo yan siya, lalo na kung nandyan ka sa punto na wala ka pang mga pyesa or wala ka pa ng mga parts na dinadala dyan sa shop nyo para ipakabit at ang mekaniko lang ang may kita. Pero pag dumating po yung point na meron ka na ng mga items na yon, ng mga produkto na yon, tapos ganun at ganun ang mangyayari na may mga magwo-walk-in sa shop, papagawa sa mekaniko, wala kang kita doon sa mga gawa niya. Siya lang ang kumikita at darating din po sa point na magiging wala nang pakialam ang mekaniko kung may benta or kung may customer kayo or wala, dahil sigurado siya na may kita siya kung galing sa labas ang mga magpapagawa sa kanya. At saka mapipil nyo po yun, naramdaman ko yan na experience. Kahit nga ngayon may mga nagsishare sa atin, di ba, yung tipong bibili na sana, kaya lang may sinabi yung mekaniko, hindi na lang, ganun. Tapos yung may binili, yun nga po lang yung part na halimbawa may dalang product yan sa shop nyo, ipapagawa. Tapos mayroon kang charge nga lang, 'di ba? May charge nga lang, minsan hindi pa nasasabi ng mekaniko na may ganun kasi importante lang naman sa kanila na sila may kita. So, darating ka po doon sa punto ma'am na baka yun po ang maramdaman mo. Kaya habang mas maaga pa po, dapat nilatag mo po yun sa mekaniko mo na kailangan ka po talagang may
parte sa shop. Dahil po ma'am ngayon, tulad niyan, bago ka pa lang, hindi ka pa po i-required ng munisipyo or ng city hall na kuhaan ng sariling business permit po yung shop mismo. So, ito pakita ko po sa inyo. Ito po yung aming shop. Ito po yung aming store. Nasa sa isang establishment lang po tayo. Ito yung aming shop. Pakita ko po sa inyo. Okay, so nasa isang establishment lang po tayo. Yan po ang aming store. Ayan, yan ang aming store. Yung kabila na yon, bali ito po yung pinaka-shop po talaga. So ayan, ito po yung part ng shop. Yan siya. Sarado na yung sa harapan niya. So dito sa harapan, ito yung mga kagamitan dyan. Tapos dito ang gawaan, ganito siya. Yan, so pwede naman kasing gumawa dyan o dyan, pero usually dito na area kasi may mga upuan dyan, usually dito na area gumagawa. So ganito ang mangyayari. So pagbago pa lang, hindi ka pa i-required, hindi ka pa i-inspectionin niya ng munisipyo o ng city. Pero darating po ang time, hindi natin alam kung kailan, pag nasa mahigpit kang syudad ay talagang in the next year ay baka inspectionin ka na at i-required ka na po ng sariling business permit yang shop mo. Maliban sa store, yang repair shop mismo ay magkakaroon po yan or i-required ka po ng sariling business permit. So ano pong mangyayari nun kung wala ka pong parte doon sa labor sa shop? Ang shop po ay another business po dapat yun. Dapat iso-shoulder ng kita ng iyong repair shop yung mga permits o yung mga bayarin dito sa shop, diba? Tapos wala ka pong kita, ambag. Magkano ba yung tinatawag na ambag for the compressor? Ang compressor may maintenance. Kami po, nakatatlong compressor na kami. Palit. Tapos bibili kami ng pang dimano na na generator para kung brown out tuloy kami sa seat cover, tuloy yung mga sa gulong. Tubeless machine. Kakailanganin nyo pong mag-improve along the long way. Yan, sa pagninegosyo po sa business nyo. Ngayon, kung wala kang malinaw na nilatag doon na mga kondisyon sa mekaniko mo, baka po magtampo o kaya siya po yung mag-iba yung attitude towards you. Kagaya nung doon sa mga na-experience na iba nating ka-antrep na nung una daw ganun, tapos nung inano na nila, nag-iba na yung ugali, naging ma-attitude na, ganun na yung, may lamok, ganun na yung mga attitude ng kanilang mekaniko sa pakikitungo doon sa shop owner. At isipin nyo po na ang business permit po ay taon-taon tumataas. Depende doon sa i-declare mo. Pero bihira yung bababa ka, baka mi-maintain ka sa previous, pero hindi yung bababa ka pa talaga. Kaya ang maging kinalabasan niya po, kung darating na sa ganung point, ay maging abonado ka po. Abonado ka doon sa permits at obligation ng iyong repair shop mismo. Tapos, paano kung hindi niya kayang i-provide yung mga mas kailangan pang mga tools? Kasi, pag nag-i-start po, basic tools lang po yan habang tumatagal. So habang mas tumatagal po is mas kakailanganin mo ng mga tools na mas magpapa-improve sa inyong services dyan sa shop. Kaya bang i-provide ng iyong mekaniko yung mga pangangailangan ng shop nyo in the near future, like tubeless machine or kung ano-ano pang mga mga gamit na makakapag-improve sa inyong services? Paano kung hindi? So ikaw po ang magpo-provide. Magiging abonado ka po na supposedly ang dapat ang kita ng iyong shop, ang parte mo sa shop, ayun ay makakatulong. Kung kulang man ay dagdagan mo na lang para doon sa mga kagamitan ng shop. Kahit pa sabihin kanya ang tools, sigurado naman ang mapoprovide niya mga tools, yung mga basic tools lang Paano yung mas kailangan pa na mas iba? What if masira po ang iyong compressor? What if masira ang tucker? May maintenance po yung mga yan. So, ikaw po huhugutin mo yun doon sa iyong kita. So, magiging expenses na siya ng store, hindi na doon ng repair shop mo po. Kaya pag dumating yung time na yun, ma'am, talo ka talaga niyan pagdating ng panahon na halimbawa, ma-realize mo na or maramdaman mo na yung sinasabi ko na pagbaguhan ka pa lang parang okay lang yun. Pero kapag habang tumatagal, hindi na siya magiging okay kasi hindi na siya maganda sa pakiramdam. Yung halimbawang hindi kukuha sa'yo, dadalhin lang dyan sa shop mo at gagawin lang ng mekaniko kasi may kita naman siya. So mahirap po yun. Hindi kagaya po nung may party ka kasi mag-look forward din yung mekaniko na makakuha ng mga pyesa para matrabaho, para may kita sila. At saka kahit po galing sa labas po yung mga tatrabahuin nila, may kita ka kasi may party ka. Tapos mag-charge ka pa. Halimbawa po, galing sa labas, galing sa ibang shop, galing sa online yung mga ipapakabit, dalhin sa shop mo.
So may charge ka, halimbawa magpapa-chain set. So may parte ka na doon sa labor, mayroon ka pang charge like 50 pesos kasi hindi galing sa shop mo yung mga kinabit na pyesa. Ngayon kung wala ka ng parte, wala ka pang charge, hindi po siya maging okay sa pakiramdam katagalan kapag paulit-ulit or kapag palagi pong ganun. So, magkakaroon po kayo ng conflict. Kaya mas maganda maaga pa lang, mag-revise ka na ng condition mo sa mekaniko mo. Mas maganda po talaga na may parte ka po sa shop. Kasi ang maintenance ng shop, in the near future, yung permits po ay isi-shoulder po yan ng shop. Dapat separate siya dito po sa store nyo po. Kaya, pag hindi nyo po nalatag yun ng maayos na maganda ngayon pa lang sa nagsisimula, baka bigla kayong magkaroon ng misunderstanding kapag doon sa sinasabing medyo lumalago na, medyo umaangat na, medyo nakaka-move forward na. So baka magkaroon ng sisihan or i-blame kayo ng mekaniko na dati ganun, bakit ganun naman, porket malakas na, ganun. At palalabasin naman niya na hindi naman kayo lalakas kung wala siya, kung hindi siya ang gumagawa, kung wala kayong mekaniko. To mind you ma'am, hindi lang din po sa mekaniko nakasalalay. Tama po yung sinabi dito ni Sir Richard na dapat nakapokus ka rin sa paninda mo kasi may mga walk-in po tayo. Advice ko po sa inyong lahat din na aralin din natin yung mga mga paninda natin kasi ang hirap din pong mag-rely lang talaga sa mekaniko na kapag wala kang mekaniko, wala kang mapagtanungan, hindi mo alam yung paninda mo, hindi ka makakabenta. Ito share ko lang sa inyo, nakaraan yung pamangkin ko, may pinuntahan, may binili. Sabi niya, 2 tindahan daw ang pinuntahan niya. Hindi naman daw alam nung tindera. Wala daw doon yung mekaniko. Turtle cable lang hindi alam. 2 daw ang pinuntahan niya. So, ayun, hindi sila nakabili. Kasi, hindi alam nung nagbabantay. Mayroon din po ako, customer mismo namin po sa Rota. So, yung bantay niya po is umalis, nag-abroad. Tapos yung may-ari mismo, walang kalam-alam kasi asa lang siya lahat sa tao sa mekaniko. Nung umalis na yung umalis yung bantay niya, wala na, hindi na siya makapag-order sa amin kasi hindi niya alam kung anong mga ino-order. Tapos hindi naman din ang mekaniko masyado kasi busy. So kung may ginagawa, hindi naman magtayo-tayo para magtinda, para mag-asikaso ng customer kasi may ginagawa. So tamang ganito lang, ganito. Pag hindi na-assist na maayos ang customer, hindi mo alam mismo na may-ari kung ano yung binibili ng customer. Karamitan din, may mga customer din na hindi alam din yung binibili nila kung para saan, basta't pinapabili sa kanila or yun ang binibili nila. So, mahirap po yun. Kaya dapat tayo mismo na owner ay alam din natin yung mga kahit at least mga basic man lang. So, yun lang po ma'am. For me, hindi po siya okay na wala kang parte sa shop. Doon pa lang po sa pag-provide mo nung mga basic na mga tools or machineries man yan, dapat doon na po ang manggagaling ang maintenance sa kita mo or sa parte mo po sa shop. Yun lang. Thank you so much. Sana ay may nabigay akong input po sa inyo, Ma'am Caroline. Bye! See you on my next video!